Good morning everyone! Good morning din sa ating mga kumpanyeros and kumpanyeras. Welcome back to another day of our podcast on the road episode. On today's date, today is the 4th day of April 2024 and it's a Thursday. And as usual, Thursday is the last day of our working week here in our location in the middle of the desert. So once again, this is Architect Chris, preparing for another podcast on the road episode for all of you. We'll be moving forward with our journey to the hub office, which is around 40 kilometers from here. So we will be formulating once more another podcast on the road episode for today. And since it's the start of the summer, so we will be having some topics to discuss over the microphone with our Insta360 X3. Lagi na lang na pag dadaan dyan sa may gate na yan, lagi naman ako natitsyempohan yung automatic gate barrier yan. So in few days time, talagang ramdam na yung yung summer dito at quite extended pa nga yan yung ating climate for this year. Yan. Unlike last year, maaga yung summer last year. Ngayon kasi na almost November, December, hindi pa masyadong malamig. So yung winter as expected, dapat medyo breezy na tayo ng November, December, similar to the previous years climate yon. Pero last year of 2023, hindi masyadong malamig nung November, December, kaya expected natin talaga mag-extend itong ating winter time from end of February at least mid-April, which is ngayon nga mid-April na. Hindi pa naman tayo nag-aircon dun sa ating living room, dun sa ating apartment. Yan. Unlike during the usual summer, which is around May or June. Yan. Talagang gumagamit na tayo dyan ng aircon starting from bearable pa naman yung temperature up to 10 o'clock morning, yun. Pero pag past 10 na, hanggang hapon na yun, hanggang 5 to 6 o'clock, talagang continuous yung ating aircon. Yan. So, ang tanong dyan is, bakit ganun yung arrangement, saka bakit may aircon? Yan. Yung aircon ba, lifestyle ba yan? Yan. Actually, dito sa ating location in the middle of the desert, obviously itong location natin disyerto ito. At just imagine those primitive days kung saan wala pang aircon. Isipin na lang natin kung gaano din nag-i-struggle yung mga taong original na taga rito nung time na hindi pa nadidevelop itong kanilang bansa, at ito buhanginan. Ayan. At sila pulo-pulotong dito. At itong sentro, which is Doha, yan, wala pa siguradong mga nakatira dito. Kasi yung mga early settlers dito, based on history, ay nandun sa mga edges, yung malapit sa mga tabing dagat, yan, at marapit dun sa pwedeng kuhanan ng isda, yan. Not necessarily dito sa mga Bay Area, kasi ang Bay Area mababaw lang yan. So doon sa mga up north yan, and then northwest area nito, nandun yung mga early settlers, yung mga remnants ng mga old villages. At doon talaga yung malalalim na tubig kung saan sila ay makakapangisda, at nandun yung kanilang kabuhayan. Yan. At nandun din yung mga unang breed ng mga date palms, yung kanilang national tree dito sa disyerto. Yan, namumunga ng dates yan. Yung mga nakikita nyo mga iba-ibang species ng
mga planting medium, yung mga puno na nakikita nyo sa ating background, hindi na to yung mga original dates. May mga halo na yan ng mga ibang breed of palm trees yan, na hindi dito galing yan, mga imported yan, at yan naging adaptable sa klima dito through the use of horticulture. Yon, meron talagang mga horticulturists na employed yan, na naging part ng development ng country na ito, kung saan pinag-aaralan din kung paano magiging kabe. Yun yung Tagalog natin dun, yung compatibility. Yan, kung paano magiging compatible yung mga foreign planting medium dito sa climate at soil composition ng ating location na yan. So that is one of the breakthroughs. Kung kaya may mga nakikita kayo na mga iba-ibang klaseng puno dito, eto nga nasa right side, yan, yung mga date trees yan, mga date palms yan, yung mga date bearing fruit yan. Itong nandito sa may middle island natin ito, yan. Pero yung mga shrub na nandiyan sa ilalim, mga imported yan. Marami mga sources yan, itong mga nasa kanan nito, yan. Hindi ito original dito. Pero dahil nga meron silang mga additional components at mga strategies, yan. Meron nga dito tinatawag na planting season. Yun. At bawal talaga sa mga landscape contractors na magtanim during dun sa mga restricted days and months about planting. Kasi obviously hindi naman mura yung mga planting medium na ito, at ang pinaka malaking kliyente nito ay yung Ministry of Works. Yan. Kumbaga sa atin yung public works natin yan. Meron din sila dito nun. Yan yung pinakamalaking client dito pagdating sa mga beautification at sa mga infrastructure, landscape works, park and playground, at yung mga side buffers na ganito. In addition yan, dun sa mga private entities katulad ng mga compounds, yan, mga real estate and development companies, yan. So bakit natin pinag-uusapan itong about landscape? Kasi in comparison with tropical countries, itong in the middle of the desert na location natin, bihirang-bihira talaga dito yung umulan. At talagang trending dito pag umulan, lalo na ngayon may social media na, yung mga tao ay tuwan-tuwa at sila ay na-overwhelm kapag nakikita nila na umuulan. At hindi sila natitreaten actually. Para bang nakakamiss yung ating lupang sinilangan, particularly sa atin mga Pilipino at mga ibang Asyano, yan, mga from the Southeast Asia, kung saan tropical yung ating climate setting, yan, tropical countries, yan, maraming puno, maraming ulan, yun, syempre may bagyo, may summer din naman, ayan. Dito talagang dry hot season saka dry cold season lang basically. Wala namang ano dito, wala namang snow or tundra, gano'n. Wala naman tayo dito niyan. Hanggang doon lang tayo sa parang feeling mo nasa Baguio City ka kapag winter time, yan. Malamig, pwede kang mag-sweater, pwede kang mag-jacket, yan. Tapos yung mga occasional rains, meron din sila dito. Sabi nga sa akin, nung bago-bago ako sa in the middle of the smaller desert, sabi nga sa akin, ako, ano na yan, magpapalit klima na yan. Bakit? How did you know? Hindi pa kanta yun. Sabi ko, paano mo naman nasabi? Ay, paano mo nasabi? Yung ano kasi, sabi niya, yung ulan, yan yung nagsisignal ng change of climate. Hindi nga.
Oo, ganun dito. Kapag halimbawa ay summer at nandun tayo sa end of the summer season at nagsimula ng umulan, yan, not as heavy as what we have in the Philippines, yan. Talagang ulan lang, minsan drizzles lang, pero meron talaga ng mga quite heavier rains, yan. Pero hindi naman yung parang bagyo, parang ano lang ba, yung parang isang maghapon na umulan sa atin sa Pilipinas, yan, tapos mga isang oras lang, gano'n, or sometimes less, ganyan. Ibig sabihin na nun, trigger point na yon that the climate is about to shift to summer to winter or winter to summer. Katulad last week, yan, umulan na last week. So, yun na talaga yung trigger point wherein notifying us, the nature is notifying us here that the summer is about to come, yeah, and winter is really over, yeah. Kasi may mga time na may mga pahabol pa yung winter na merong time na akala mo winter is over, tapos uulan, tapos lalamig ng konti. So that's the time that the nature is preparing the country itself to embrace the summer season. Yan. So makikita nyo dun sa ating mga dadaan ng iba pa na may mga landscape areas. Maganda sana kung doon tayo nadaan sa kabila, dun sa may sa may Katara area. So you will be able to see yung mga man-made mounds na ginawa nila doon. Yan. Tapos meron nga doong elevated na parang park. Yan. Ano yun? Tinambak talaga nila yon. Tapos ginawa nila ng structure. Yan. Ginawa nila ng supporting structure yung mismong tambak na yon para magkaroon tayo ng artificial hills doon sa Katara area. At yun talaga ginastusan ng gobyerno para gawin na ayan yung makikita nyo dito sa may left side nito, yung mga greeneries dyan, hindi yan nature ng ng location natin. Yan ay mga imported na mga vegetation at ginagastusan talaga yan ng gobyerno para magkaroon sila dito ng greenery at hindi ito maging parang desert wasteland lang. Kasi talagang mainit lalo na itong dinadaanan natin nito. Ang road networks nila dito is composed by asphalt and concrete yan. Tulad na ito dinadaanan natin. Concrete yung pinaka base substructure nito. Tapos ang pinaka finish niya is asphalt yan. Mainit itong asphalt nito. At yung asphalt kasi hindi siya talaga recommended for tropical countries. Ito ay recommended sa mga katulad nito, mga nasa disyerto, kasi gusto ng asphalt yung mainit. Yan, mas maganda yung traction niya. Saka yung oil-based composition kasi nito from the byproducts of the petroleum processing yan. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na yung mga gumamit ng aspalto doon ay hindi tumagal yung aspalto. It reminds me during my elementary days yan, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija yan. Yung lugar namin doon sa Cabanatuan City during the mid-80s yan, kung saan ako ay elementary yan. Kasi nag-grade 1 ako, 1985. Oh my gosh. Ganun na pala ako katanda. And we have experienced a lot of things. That's why we're able to share various experiences and interpretation over the podcast on the road and sa ating mga episode. Yan. So yung grade 2 na ako, 1986 yan.
yung karsada dun sa amin sa Cabanatuan City, yan, kasi looban yun sa amin. Ang main highway ay concrete road dyan, yan. Pero yung mga internal road networks, yan, makadam lang yan. Yun lang yung lupa lang yan. Yun yung mga graba buhangin yan na talagang pinadaanan sa Pison, yan. Kaya sabi sa amin nun, mag-ingat kayo, baka masagasaan kayo ng Pison. Just imagine yung road roller, yung bagal na yun, nasagasaan pa, di ba? So that was a common joke during the time. At ewan ko lang, yung mga generation niya, kung alam pa nila yung joke na yan. So may mga nakikita kami doon ng mga grader. Tawag nga namin doon grader, grader, yan. So lately, marirealize mo na ang ibig sabihin pala nung sinasabi ng mga bata na grader ay grader, yan. Yung isang heavy equipment na nagpapatag nung mismong lupa, ini-scrape niya yung uneven surface, tapos padadaanan yan sa Pison, no? Yung tinatawag nating road roller, yan. So yun lang yung road networks dun sa amin nung ako ay nasa elementary. At eventually after 2 years, nung ako'y grade 4 na, yan, may mga contractors na gumawa dyan. At instead of concrete, siguro dahil sa budget constraints, gobyerno yan hindi na natin pag-uusapan dito yung tungkol sa budget ng gobyerno sa Pilipinas. Yan. Aspalto yung kanilang ginawa. Ayan. Nung una, talagang tuntua ang mga tao dahil syempre, after all the years, imagine yung lugar na yun since 19 nag-i-exist na yung barangay na yun. At yung mga magkakatabing barangay na yon doon sa Cabanatuan City, sa Nueva Ecija, talagang makadam lang yung karsada dyan. At maalikabok yan kapag summer. Kaya ang ginagawa ng mga nando sa tabing karsada, dinidiligan nila yung tapat nila para hindi, ang tawag ng matatanda doon, umalimbukay. Mga talaga mga Tagalog natin sa Cabanatuan, diba? Original, walang halong chemical. Yan. Sabi ng matatanda doon sa amin, diligan mo nga yung harap ng bahay at umaalimbuka yung alikabok. Yan. Yung pala ibig sabihin ng umaalimbuka, yung talagang para kang naglatag ng harina, tapos yung minamasang tinapay itinapon mo doon ng pababa, ganun. Tapos yung effect nung powder nung harina, yun yung pag-alimbuka, yan. So ginagawa lang ng matatanda, nagdidilig sila doon sa harap ng bahay nila hanggang sa medyo magputik-putik na yon, mapa-absorb na dong lupa yung tubig para yung alikabok, yan, it will last for few hours na hindi maaalikabukan yung kanilang bahay. Kahit may mga dumadaan, mga tricycle, at tricycle pa lang naman nun, at bihirang-bihira naman yung may mga sasakyan ng time na yon. At pero hindi ganun kainit. Yun yung point dun Earlier, hindi ganun kainit yung aming lugar sa Cabanatuan City. At kahit sabihin na natin na summer season, noong time na yun, hindi nga kami nag-electric pan for various reasons. Number one, usually mga nanay lang ang nakatambay sa loob ng mga bahay at ang tatay nagtatrabaho. Yung mga bata ay nasa labas at naglalaro. Yan. At sabihin nga sa amin magsiuwi na muna kayo at kakain. Amoy araw kayo. Yan, aamuyin yung aming mga ulo ng mga nanay at lola namin. Sabi, maligo ka nga at amoy araw ka. Yan. Naamoy pala yung araw. Ibig sabihin lang nun, yung ulo mo ay nag-generate ng heat at ikaw ay nagpapawis dahil sa exposure mo sa sunlight. Pero during the time, hindi pa naman ganun ka delikado yung exposure to sun.
Saka maraming puno during the time. Marami talaga yung mga vegetation, mga existing vegetation na hindi required na magtanim ng additional na puno during the time. Pero as time goes on, yung mga bakanting lote na maraming puno, na maraming vegetation na naturally na tumubo doon, siyempre yung may-ari ng lote, gagamitin na niya yung lote niya. So, kinakailangan niyang tanggalin yung mga natural vegetation doon at may impact yun actually. Hindi man siya visually, pero meron talagang impact yung nababawas ng mga puno doon sa mga existing areas through the use nung ating, kung gagamitan natin ng thermal equipment yun, yeah, mga laser na thermometer, mga ganyan, makikita natin na kapag ang isang area ay shaded, mas malamig yan obviously doon sa walang shade o yung walang lilim. Yan pala yung Tagalog natin yan, lilim yan. Lumilim muna kayo at mainit. Yan, hindi mainit, mainit. Yan ay yung mga Tagalog namin sa kabanatuan yan. So iba yung iba yung init talaga kapag halimbawa walang lilim yung lugar at tayo ay naipit na itong mabagal nito. Yan. Yeah, katulad dito sa side nito, ito ay original desert land pa rin naman ito. Pero yung nakikita nyong mga maliliit na mga earthworms, yan, mga desert worms ang tawag dyan. Yan yung natural habitat dito at talaga yan, naka-adapt na yan. Yung mga nandito sa may left side natin, yung mga damo-damo na yan. Pero itong mga puno na ito na nadadaanan natin dito sa may side barrier na ito, mga tinanim to dito, mga imported to mga puno na ito. At nung nandito nga ako way back how many years back, maybe more than a decade ago, doon ko naintindihan na hindi lang pala basta-basta ito tinatanim katulad sa atin sa Pilipinas, na kapag nagtanim tayo ng mga puno during the tree planting activities, lalo na yung mga tabing highway, yan, nilalagay natin yan ng mga puno. Nung nauso na tong tree planting, yan, nabubuhay na yun sa sarili niya, yung mga puno doon. Kasi nga tropical countries, yan. Kasi nga tropical country naman ng Pilipinas, at kapag umuulan ay na-absorb ng lupa yung ulan, tubig ulan, yan. At nagkakaroon sila ng underground reservoir. Parang French yun, reservoir. Yan. So nagkakaroon sila ng parang lalagyan ng tubig dun sa ilalim ng lupa, at yan yung kanilang ginagamit kapag halimbawa hindi umuulan. Unlike here, talagang wala talagang ulan at walang aasahan na ulan ang mga puno dito, pero nakikita natin na healthy yung mga vegetations dito. Left and right, makikita natin itong mga vegetations natin. Ayan, may sariling irrigation system yan. Yan, yun yung isang na-realize ko na may ganun pala. Bakit sa Pilipinas hindi tayo gumagamit nito sa mga public areas? Kasi nga doon ay tropical, at doon sa mga lugar na hindi masyadong dinadalaw ng ulan, kung meron man, at kinakailangan nating magkaroon ng landscape work doon, yan, magagamitan natin ng irrigation. Yan. Katulad nito, itong mga puno nito, yan, yung mga vegetation na yan sa right side, adjacent dito sa ating Lusail Stadium, yan, the prestigious Lusail Stadium. Yung mga puno na ito, yan, yung mga halaman, kahit yung mga damo na yan, yan ay imported, binibili talaga yan, binabayaran yan ng gobyerno. At may mga landscape suppliers and contractors dito na talagang hired by the government para i-maintain itong mga halaman nito, at to make sure that they will grow
healthy. Yan, may mga irrigation system yan, may mga fertilizer yan. Tapos kapag gumawa ka ng section drawing netong mga puno neto, hindi lang siya basta nakatanim sa lupa. Meron siyang mga casing, yan. Meron tayong tinatawag na drainage cells, yan. Meron tayong geotextile fabric, yan. Marami pang ibang mga components at hahanap ako ng isang section detail niyan. At para ma-identify natin yung mga components ng typical landscape or plant box section, yan. So itong mga nakikita nyo nito na nasa gilid ng karsada, mga tinanim na yan, may mga irrigation system yan. Yun nga lang, syempre kasama talaga sa gastos ng gobyerno yun. At they're making the best out of their resources, yeah. Kasi syempre dito mainit talaga, hindi talaga workable yung init dito kapag halimbawa summer. Kaya meron din ditong restriction para doon sa working time during the summer season na from June up to parang September yata o parang ganun. So may maximize yan na from June to September na hindi po pwedeng magpatrabaho ng mga laborers or mga workers under the sun from June to September, from time of 10 o'clock in the morning hanggang 3 p.m. Yun. Kasi talagang yung dito, yung temperature during those days, aabot talaga yan ng mga nasa 50. Ngayon meron pa tayong tinatawag dyan sa Pilipinas na heat index. Dito, hindi kinukonsider yun. Pag sinabing 50 talaga yan. Wala nang heat index dito. Yun talaga yung mismong climate. Yun talaga yung mismong temperature. Pag sinabing 35 degrees yan. Wala na tayong mga init factors na sinasabi. Yun. So, tayo ay malapit na sa ating hub office. Yan. So it's 7 o'clock in the morning is our time, and we are a few minutes from the hub office, yeah. And we will be able to shortly conclude this podcast on the road episode for today, kung saan napag-usapan natin yung importance ng landscape, ayan, ng mga vegetation, ng irrigation, at yung difference ng climate sa yung requirement, kung saan malaking bagay talaga yung mga vegetation at yan talaga ay nakakabawas ng init. Yan. Other than yung mga puno na ito ay nagsusupply sa atin ng oxygen, yan, at sila naman ay nag-harvest ng ating carbon dioxide, yan. At katulad nga dito, malaking bagay itong mga lilim nito kasi it will help us to live with comfort. Yan. At hindi talaga po pwedeng maging bearable sa atin yung klima kung saan ang init, 'di ba? Hindi kaya. Meron talagang tolerance ang human being pagdating sa init at lamig. Yan. Meron tayong tinatawag na allowable, meron tayong tinatawag na comfortable. Katulad nga doon sa mga, napansin ko din yon sa mga rooms ng mga old institutions, sa mga eskwelahan, yan. Noon yung standard ng mga tao noon, maliliit lang ang mga tao noon, particularly sa atin sa Pilipinas. Yung mga bata ngayon, may mga na-meet nga ako sa school na 6-footer na binatilyo. Sabi ko, how old are you? I'm 14. What's your height? I'm 6'3". Oh, lalaki pa to. Just imagine yung mga facilities dun sa school, hindi naka-design para sa ganitong generation ng mga bata. So, as architects, it is also the right time for us to
introduce, yan, yung adjustment sa mga old standards at kinakailangan din nating update ng ating mga standards, particularly yung anthropometrics, yan, and particularly dun sa mga dimensions and occupant load and so forth. Particularly nga dun sa mga cases wherein we're not using artificial ventilation at kinakailangan natin gumamit ng natural ventilation, yung mga room capacities, yan. So marami tayong po pwedeng i-adjust at it is the right time for the architects and other professionals to formulate the minimum, the new minimum. Yan. Kumbaga, nung time ng pandemic, meron tayong tinatawag niya new normal. Ngayon naman, I believe that it is time for us to formulate and establish the new standards, updated standards, para maging yung minimum ay maging comfortable. Kasi there's a huge difference between the minimum allowable saka yung comfortable. Parang sa mga building standards natin, kahit yung mga lumang standards natin na ang upuan ay katulad sa mga jeep. Yan. It is one of the basic examples na yung mga jeepney, yan, dati sinasabi nila, 8 yan, 9 yan, 10 yan. Tapos nung makikita natin yung mga tao ngayon, talagang struggle sila na halos 7 na lang yung kasya doon. Pero sabi nila, 10 daw yan. Maybe 10 yan during the time of, since way back when. Ngayon yung mga tao ngayon, ang lalaki ng mga tao ngayon, kahit yung mga bata ngayon, talagang malalaki yung build nila. So, hindi na talaga applicable yung old standards at kinakailangan na nating magkaroon ng amendment dun sa ating mga design standards at to make sure na yung ating i-design ay hindi lang sa minimum allowable kundi doon sa comfortable as the basic concept at consideration para sa mga end users. Anyway, it is already 7:05 in the morning at tayo ay magta-time in at tayo ay magtatrabaho muna ng totoong buhay. So once again, this is Architect Chris at maraming salamat po for your continuous support sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, ayan. At dun sa mga nagpapa-shoutout, ayun, shoutout nga pala, Bro Noel Bentillo from Manama, Kingdom of Bahrain, at saka si Master Wensi, yan, from the Philippines. Yan, nakasama natin yan sa SketchUp Pinoy Global, yan, ang ating Facebook group na na-establish way back 2015 at magna 9 years na pala ang SKPG. So sa ating mga 13,000 members ng SKPG, yan, and it keep on growing. Shoutout sa inyong lahat, sa aking mga co-admins, yan, Ninong Bong Aspiras, Manong Archie, ayan, sa KSA, Ninong Erwin Bartolome of Laguna, ayan, si JC Boy sa Camarines, ayan, tapos si Parekoy Kenneth Costales, si Raymond Losada, Uncle Z, Uncle Zandro Senizal, yan. JB Bagalor of CDO, at aking mga co-admins yan. Yan. Si Ninong Mar from UAE, at si Ninong Vice, yan, from Manila, yan. Engineer Lito Cruz from Manama, Bahrain, at sa lahat ng ating mga SKPG Knights, mga SKPG members natin dito sa Doha, Qatar, yan, mga SKPG members natin sa GCC countries, sa Saudi Arabia, sa Oman, sa UAE, sa Kuwait, yan, sa Southeast Asia, SKPG in the Americas, yan, sa Europe, yan, sa Japan, at halos buong mundo meron tayong member ng SKPG. Kaya nga tinawag natin itong SketchUp Pinoy Global, yan. Bridging Pinoy SketchUp Artists Worldwide. So, shoutout sa inyong lahat at maraming salamat po and God bless us all.